Ating simulan ang ika-6 na module, Airside Hazards. Sa module na ito, ating matututunan ang iba't ibang uri ng airside hazards. Ano ang hazard? Ang hazard ay isang kondisyon o sitwasyon na nagre-resulta ng isang di kanais-nais na karanasan. Habang nagtatrabaho sa airside, kailangan natin asikasuhin ang aircraft hazards, ibang airside hazards, hindi aircraft hazard. Ating pag-usapan ng madetalye ang isa't isa. Ating umpisahan sa engine hazards. Ang pinakamabuluhang engine hazards ay ang jet blast at jet intake. Ang jet intake at jet blast ay nagdudulot ng malubhang pinsala at panganib sa paligid ng mga kagamitan, ari-arian at buhay kapag nilapitan. Ang jet blast ay nagdudulot ng exhaust galing sa makina ng jet at isa sa mga pinakamapanganib na aspeto ng jet aircraft. Kapag nilapitan ito ng malapitan, masusunog ka dahil sa mainit nitong exhaust, tatangayin ng malakas na hangin. Pagdanas ng iritasyon sa mata o sa panghinga galing sa mga gases o mapahamak sa lumilipad na debris. Ang jet intake ay lumilikha ng suction na kayang higupin ang FOD na sa paligid ng makina tulad ng nuts, bolts at unit load devices. Ngayon ay pag-usapan natin kung ano ang FOD. Ang ibig sabihin ng FOD ay Foreign Object Debris at isang substance, debris o artikulo na di akma sa bihikulo o sa sistema na maaring makapeligro. Ang FOD ay mga bagay na makikita sa apron, runway at taxiway tulad ng tags ng bagahe, suitcase caster wheels, tasang plastic, aluminum cans o plastic na bote, construction material, parte ng eroplano, ballpen o pencil, telepono, bato o gravel. Alalahanin ang Air France Flight 4590 Concorde na bumagsak sa Paris noong 2000 nang dahil sa pagkatusok ng gulong nito sa isang metal na debris sa runway. Ang resulta ng investigasyon? Sanhi ng FOD. Ang industriya ng aerospace ay gumagastos sa FOD ng $4 na bilyong kada taon at nakakasanhi ng magastos na pinsala kada taon sa eroplano at ang mga parts na ito ay nakakapahamak ng mga trabahador, piloto at pasahero. Upang maiwasan ang foreign object damage o debris, lahat ng ground staff ay dapat sundin ang mga pangunahing pamantayan. Tanggalin ang lahat ng FOD. Isang uri ng aircraft hazard ay mga aksidente na sanhi ng propeller at iba pang parte ng eroplano. Ang ibang eroplano ay ginagalaw ng propeller. Ang mga eroplanong may propeller ay mapanganib sapagkat ang pag-ikot ng propeller ng eroplano ay hindi madaling ma-identify. Sa maingay na kapaligiran ng eroplano, mahirap marinig kung anong nangyayari. Lahat ng ground staff ay kailangan sundin ang matinding pag-iingat kapag nilapitan ang eroplano sa pagkakataong ang mga propeller ay nakahinto na. Huwag maglakad sa pagitan ng propeller kahit na ito'y nakapirmi lamang. Lahat ng parte ng eroplano na nakalabas ay pwedeng makapeligro o makasanhi ng matinding pinsala. Ika'y dapat mag-ingat kapag nasa paligid ng mga mapanganib na lugar na ito ng eroplano. Ating pag-usapan ang mga hindi aircraft hazards. May ilang hindi aircraft hazards sa rampa na nakakasanhi ng aksidente sa airside. Kasama nito ay kumpiyansa, distraksyon at kakulangan ng kamalayan, kakulangan ng pagkakilala, karanasan at kaalaman, kamangmangan, pressure, kulang sa resources, kulang ng pagtutulungan. Ilang mapanganib na sitwasyon ay nangyayari dahil sa airside vehicle movement. Ang mga airside na bihikulo ay may dalang peligro sa tao at eroplano. Kailangan ng matinding pagmamatsyag kapag may ginagawa sa airside. Iba't ibang uri ng bihikulo at kagamitan ay minamaneho sa may apron. Ang mga pinakakaraniwang dahilan sa mga aksidente sa rampa ay di nakita, di pagsunod ng standard operating procedure, maling pagpasya, di pagsunod sa patakaran ng kaligtasan, di pagsunod sa patakarin ng trapiko, walang disiplina,
Defective na maintenance, distraction. Ito na ang wakas sa ika-6 na module, Airside Hazards. Sa module na ito, ating natutunan ang iba't ibang uri ng airside hazards. Salamat!